magandang hapon. Ayan. Magandang hapon po. Andito po ako sa unit ni ma'am ngayon sa phase 6. Ayan po, update po tayo dito. So bali, meron na po tayong pag-gold na pintura dito. Ayan. So ito po yung ito po yung sinasabi ko sa inyo, parang belt ang peg po nung gate. Kasi meron tayo ditong pag-gold na pintura. So yun din po yung sinasabi ko sa inyo, if magpipintura po kayo ng pinaka-gate nyo, mas okay po yung at least 2 to 3 color combination para na-emphasize talaga yung pinaka-design ng ating gate. Yun naman po is opinion ko lang po yun. Pero kung gusto nyo pong gayahin, pwede rin naman po. So ang ganda po ng combination ng saan ba yung kamay ko? ng white, ng black, tsaka po ng gold. Ayan po. So, ganito po yung pinaka-reference namin ni ma'am nung nag-start pa lang po kami. Actually, meron silang prepared na design po ng gate. Pero ito po is, proud to say ulit na suggestion ko po to kay ma'am. Ayan, suggestion ko po na nagustuhan din naman nila. So, isi-share ko lang po pala, shoutout po ulit kay Sir RJ ng Phase 5. Sabi ni Sir, mas maganda po daw gamitin yung pillow block. Parang may nakita ko sir na pillow block ang ginamit sa pinaka-gate. Parang hindi po maganda. Sorry sorry. Parang mas bet ko pa rin yung hinges tapos sobrang kapal ng nilagay ni Ray na bakal. Siguro depende sa nag-i-install pero parang hindi ko talaga bet yung pillow block. Para sa akin pero kung halimbawa gusto ni Sir RJ na pillow block ang gamitin, pwede naman. Ayan po. So, ang ganda po ng color combination ng gate. Na-emphasize po talaga yung pinaka kulay. Ayan. So, ito po. Hindi na po kami bumili ng gold na pintura. Nanghingi na lang po ako dun sa isang client. Nanghingi na lang po ako dun sa isang client ko since meron pa naman siyang tera. Sa phase 3 po yun. Ayan. Kay Ma'am Floy kasi meron din si Ma'am Floy na gold. So, yung kay Ma'am Floy kasi naubos na. So, ayan po, nang hingi lang po kami. Siguro, i-retouch pa namin to kasi nakita ko, napansin ko, medyo manipis pa po siya ng konti. So, ang ganda. Yung gold nga po pala, sa Lazada lang po namin din yan nabili. Ayan. Yung client ko po sa phase 3 ang bumili. So, kagahapon nga po pala, share ko lang. Pinuntahan po pala namin to ng new client ko po dito sa phase 6. 3 unit po yung unit niya sa row house. So, pinakita ko rin po talaga yung pinakagawa ng row house makeover. Kasi iba po yung sa vlog, iba po yung sa video, iba rin po yung sa personal. Since ito po is hindi pa naman talaga tapos, at least nakita ni ma'am. Shoutout ko lang po si Ma'am Tina. Ayan, Ma'am Tina na lang po. Ayan. So, pinakita ko lang po to kay ma'am para makita niya rin talaga. Kasi mahirap po kasi minsan may daya rin kasi sa vlog, di ba? May daya rin sa kuha ng camera. So, kagahapon po hindi po kami nakagawa dito dahil nga po meron akong schedule ng ocular. Siyempre kasama si Ray. Naituloy na po namin yung kulang na fluted panels po dito. So, okay na po siya. So, kung mapapansin nyo, may mga alikabok na yung mga dumi. Lilinisan pa po yan, then i-retouch po ulit. Meron po kasi kaming inaabangan na pintor. Kumuha po si Ray. Sana po pumunta. Kasi yung ginawa po namin nakaraan is medyo palpak. Medyo palpak. Kasi kung totoong pintor talaga yon, alam na yung galawan, di ba? So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na gusto ni ma'am na ituloy po yung fluted panels dito. Ayan po. So, for me, walang kaso kasi maganda rin na nagkaroon ng bali pagdating dito. Hindi siya nagbukang plain white lang. White yung ating pintura, white yung ating tiles. So, maganda nagkaroon ng konting bali. So, bali, disclaimer lang po, suggestion po yan ng aking client. Kung hindi po maganda sa paningin nyo, sa amin po ni ma'am maganda po. So, wala pong basagan ng trip. Ayan po. Pasensya na sa word, pero
Minsan po kasi yung iba is ayaw po nila na halos lahat pinapakinabangan. So ito, client decision po yan. Ayan, ang ganda, diba? So wala na siyang papintura-pintura dito. Isisilta na po siguro natin yan ng silicone, ng pintable. Ayan po. So pati po rin dito na nilagay na rin po nila yung kulang dito. So nilagyan po muna nila ng tape para yung no more nails is kumapit din talaga. So, same lang po dito. Ito po is naka no more nails. Ito po yun. So, may tape. Para hindi muna siya makalas. So, ayan ma'am. Pasensya na po ha. Kasi, ang dami po kasi namin projects. So, kung naiintindihan nyo po kami sa mga clients ko po, maraming salamat. Ayun. Pero, kahit medyo may delay po sa ating renovation, isa lang naman po yung masisigurado namin. Maganda po yung kakalabasan yan. And then kung may magkaroon po ng problema, PM nyo lang po kami ni Ray. Andyan po kami agad. Ayan. Pero since wag nyo rin po kami sabihan na ang dami nyo naman projects na ina-accept. Actually, kaya naman po namin. Kaso, tawag dito. Ikot-ikot lang po kasi yung tao namin. So, katulad dito, tapos na yung aking pintor, tapos na yung aking tile setter. So, ang ginagawa na lang po nila Ray, nila Kuya Toto, nag-i-install po ng mga accessories. So, yun po yung ibig ko sabihin. Kung hindi po ako kukuha ng panibagong projects, paano po yung tile setter ko? Paano po yung mga mason ko, di ba? So, mas maganda po na marami kaming iniikutan na projects. Kasi ikot-ikot lang talaga kami. Yun. So, na-share ko lang po sa inyo kasi kung magpapagawa kayo sa amin at mamadaliin nyo po kami agad-agad, wag na po kayong tumuloy. Kasi ayun nga po, mahirap pong madaliin yung isang projects, lalo na po kami sobrang parang in demand kami. So, ako nga po, pasensya na po kasi sa YouTube channel, hindi na po ako maka-upload palagi. Mas pinapriority ko po ngayon yung Facebook page po namin kasi ayaw ko mawala yung momentum. Sobrang ganda po ng nangyayari sa Facebook page namin. Although hindi pa po ako monetize doon kasi wala pa naman akong 10k followers. Pero kung doon po sa makakapanood dito sa aking channel, kung gusto nyo pong ma-update po lalo sa mga gawa namin, tumambay po kayo sa Facebook page namin na Ray House Makeover din po. Kasi mas madali pong mag-upload sa sa Facebook. Tsaka makikita nyo agad yung gawa namin. Ayan po. So, bali today, ano hinanap po? Lapis. Agay, ang lapis. Magulinis. Ha? Pagkatapos ng magulinis, nagnaros na pa. Baka takpan lang dyan. So today po is naka-schedule po si Ray mag-install po ng mga takip ng cabinet. Ayan po. So ma'am, kinulang ka na naman po ng mga hinges. Si ma'am naman kasi nakabili na talaga siya pero alam naman din yan talagang kukulangin. Ay. So nakabit na po yung ating mga takip ng ating cabinet. Lahat ka lapis. Lapis. Wait lang, naghahanap sila ng lapis. Ay, sus, kulay itim pala. So, ito nga po, na-install na po nila Ray, ni Kuya Toto, yung ating mga takip ng cabinet. Ayan. Konti-konti na pong nai-install. So kung mapapansin nyo, open na po ito kasi ilalagay na rin po nila yung double tab ni ma'am na sink. Ayan po. So pa-testing, ito po, naka-flat primer pa lang po siya, naka-masilya. Ano yung pa natin to, pipinturahan pa natin yan. Ayan nga po, ayan o. So ayan po siya. Testing. Ayan po siya. Soft close po siya. So, meron din pong handle yan. Hahanapin pa namin. Pero meron na pong handle yan. Yung kalan ni mama yan, dito tayo. naka-install na po.
ayan, ma-witness natin yung kanilang trabaho dito sa kitchen. So sabi ni ma'am sa P6 sa row house po, sabi niya sa vlog ang laking daw tingnan pero nice daw kasi talagang na-maximize yung space. Ayan po. So tulad din po ng nasabi ko, ito pong TV console po natin is idea ko po to. Actually, ang ipapagawa lang po sa amin ni ma'am kasi medyo nag-change siya ng mind is ilalatag lang po yung mga fluted panels tapos maglalagay lang po ng floating shelves lang po ang peg. Sabi ko naisip ko kasi parang wala pong tibay kung floating shelves lang po yung ilalagay. Mas maganda po yung ganito talaga. Nakapix talaga siya. Talaga may kakapitan. Then in-add ko lang din po tong TV rack cabinet. Ayan po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na yung mga cutting po ng mga cabinets may sumobra po na maliliit na sukat. So, yun na lang po yung ginamit namin na pang TV rack tsaka pang shelves. Ayan po. So, bali TV rack, Yan lang yan, batabasin natin, boss. TV rack, shelves, tapos ito pong TV wall, tsaka po itong mini tambol. So, Yan lang, batabasin natin ba? ipapagawa niyo po sa amin yung TV console. I-PM niyo po ako kung magkano po labor namin. Labor lang po kami. Dalawa din gamit yan. Pero ito po, i-figure out nyo dun sa pinaka-labor ko. Kasama na po kasi yung pintura, wirings, pag-install din ng mga accessories. Ayan po. Pero I think mura na po yun. Ayan po. Then kasama na rin po yung paglagay ng fluted panels. Diba? Ang ganda. Ito, ganyan natin. So nakaka-excite na pong matapos yung unit niya ni ma'am. Kaso yun nga po, pasensya na sir, medyo talagang pasensya na talaga kasi Saan yung tatabasin lang? hindi naman po ako sa nagdadahilan. Ang pinakadahilan ko lang po talaga is marami po talaga kaming projects na nagkakasabay-sabay. Ayan. So, kino-consider din po nila ma'am na malayo din po kasi ang phase 6. Lalo na pag umuulan, hindi na po kami makapunta kasi syempre nakamotor lang, tapos nakabike lang. So, kawawa naman po yung aking mga workers, baka po magkasakit. Pero sa totoo po talaga yan, marami talaga kaming project. So, pasensya na. Pasensya na, love lang. So, konti-konti na pong nabubuo. Yung ating dito, salamin, maglalagay pa kami ng salamin dito. Yung nandoon po, kukunin na lang namin. So, ayaw lang din namin talagang madaliin kasi tulad nga niyan, hindi naman talaga minamadali ni ma'am. So, bakit pa namin mamadaliin? Pero yun nga, yung kilos po namin dito is talagang sigurado. Sigurado. Ayan. So, pag na-install na po namin yung mga ibang accessories, pwede na po namin ilabas yung ibang basura. Ayan. Tapos, hindi na ito may lalagay. Hindi na. Itong utensil rack ni ma'am, hindi na po yan malalagay. Pasensya na ma'am kasi, yun nga, yung space po natin is, lang. Malaki kasi yung lababo niya eh. Oo, malaki nga rin ang lababo. Kalad. Oo, yung kalad ni ma'am. So, advice ko nga po pala, kung ganito lang po kaliit yung inyong kitchen, mas maganda po, wag masyadong mga bulky, malalaki. Kasi tulad po doon, hindi na po namin ito nailagay. Hindi na po namin ito nalagay, sayang. Pero, okay lang din naman yan. Okay lang yan. Sa bahay ko nang lagayan mo daw. Nunahan mo pa ako. Hihiritan ko na nga. Ayan. Mamos, kaya totoo. So, konti na lang po. Tapos, ibabalik po natin ulit dito si Kuya Joseph. Then, sana nga yung kinokontak po ni Ray ng mga pintor. Mga pintor ba o pintor lang? Isa lang, dalawa? Dalawa, ayan. So, magdadagdag po kami ng grupo.
So magdadagdag po kami ng 2 pintor kasi karamihan po sa amin masol. Isa lang po si Kuya Joseph na aming pintor. Ayan po. So pag na-install na po nila rin yung mga takip ng cabinet, okay na po. Si Kuya Joseph na po ang bahala. Ayan. So konti-konti na lang. Konting linis na lang po. Yung taas natin okay na yan eh. Okay na yan eh. Gano'n pa ano nun to? Mga, gano'n kalapat? Na, Laywan. Pang ano ko yun? Pangkalso. $60.5. 60.5 daw. Saan na yung ano? Yung, ano? Wala ito na yung ano dito. Yung ano? Tornilyo itong ano. Akin yung box ko na ano. Okay na. Ano? Yung bubong po pala dito ni ma'am, dito sa may front extension, nalagyan na rin po pala nila rin ng pintura. Ayan po. Chocolate brown din po. So, bali yung PVC po dyan, PVC rig type, ang kulay po niyan is white. So, pinipinturahan po namin ng chocolate brown para po yung mga pinaglagyan po ng Vulcasil is hindi naman po magmukhang tagni-tagni na merong mga dot-dot na kulay gray. So, need rin po talaga siyang pinturahan. Ayan po. So, bali, ayan po napinturahan na po siya. Ayan. O, diba? So, bali, napansin ko lang din po habang nandito ako sa taas. Napansin ko lang din po kasi nandito po ako sa taas.
I-explain ko lang po, itong part na to, kung mapapansin nyo, is parang kumurba. Sabi ni Ray kasi, hindi daw kasi pwedeng tibagin. Kasi nga po, nasa 4 cm lang po ata to. 4 cm ba? Ayan. So, bali, medyo makakayod na po ng gusto yung pinaka-wall ni Lumina. Ayan po. So, kung makikita nyo sa vlog, totoo talaga pong may bako siya. Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo, yung ibang part po ng unit ni Lumina is hindi pantay. Ayan po. So, bali, habang nandito po ako sa taas, nag-upload po kasi ako ng video. Nagtatry akong makakonect sa signal. Ayan. So, napansin ko po dito sa may bintana. Ito po, oh. Ay, hindi ko maisok-sok. So, ayan po, oh. Kung mapapansin niyo po, yung karton, lumusot po sa kabila. Ayan po siya, oh. Ayan. So, ibig sabihin po, ang laki rin po ng awang doon. Ayan. Same po dito sa may hagdanan. So, papahabol ko na rin po yan kay Ray pag naglagay po ng silicone sealant para hindi rin po yan pasukan ng tubig o kung ano man pong mga insekto kasi medyo malaki yung awang kasya yung karton di ba? Hello po, i-install na po ni Ray yung ating lababo. Ayan, bali ito po isa kapatong lang. Ayan po siya. Mas prepared na po namin yung nakapatong lang. Ayan. So, wala pong kaso kung aapyas yung tubig dito, pero mas gusto namin yung nakapatong lang. So, bali, ito po is meron siyang silicone. Ayan po, na black. Asan na ba yun? Paabot. Ito po yung ginamit namin. ABC po siya. Pasensya na hindi nyo lang makita. Ayan po yung ginagamit ni Ray sa pag-install po ng ating lababo. So, meron din tayong pinaka-masking tape para pinaka-guide. So, yung iba po nakabaon, sa amin po nakapatong lang. Mas maganda po yung nakapatong lang. Ayan. So, bali, ano lang po disclaimer lang po ulit. Ang diskarte po namin sa paggawa, kung iba po sa inyo, iba rin po sa amin. Ayan, pwedeng may iba-iba tayong paraan ng ating pag-i-install ng ating lababo. Ayan po. So, ideally, depende po sa inyo kung gusto nyo single tub lang o double. Ayan. Single or double, mas kahit ano po doon pwede. Pero mas maganda po yung medyo malalim. Mga ilang inches ang lalim nito? Wait lang. Watch the meto. Ito. Pasukat nga ng pasukat nga ng lalim nito kung ilan. Pasukat natin kay Kuya Toto. Ayan. So, nasi-share lang po kami para may idea rin po kayo. Ilan? 7 inches? 7.5 po ang kanyang lalim. So, 7, 8, 9, ayan po yung mga ideal na lalim ng ating lababo. So, bali gumagamit din po si Ray ng Joy Dishwashing. Joy! Joy, baka naman. So, ayan po yung ginagamit ni Ray para hindi po dumikit sa kanya yung silicone. Ayan, silicone. So, ito po, depende po, ulitin ko lang. Pwedeng nakabaon, pwede pong nakapatong. Ayan po.
Nagalit ba yun? Ito po yung mga kahoy na ginamit namin dito sa unit ni ma'am. So, sabi ni ma'am, kayo na bahala doon sa mga kahoy. Kung may sasalo, ipasalo nyo na lang. So, buti na lang talaga meron akong new project dito sa Phase 6. Kasi kung dadalay namin to sa Phase 3, Phase 5, medyo malayo. Baka hindi na kami mag-effort. Medyo malayo na po kasi. So, ito po, sasaluhin po to ni ma'am. Yung client ko po sa row house. Actually, no need naman na talaga bumili ng kahoy kasi nga goods pa to. Oh. Gagamitin lang po namin to sa pamposte. Kasi ang row house naman po is bawal pa sila sa slab. So, mostly pamposte po yan. Ayan, pamporma. Andyan. So, sa may-ari po nito, dito, kay ma'am, tsaka kay sir, thank you po. Thank you. Ayan. Kaya po doon sa may mga unit dito sa Lumina, pag alam nyo may projects po kami, abangan nyo po yung mga kahoy, saluhin nyo na lang kasi sa totoo, ang laki ng less. Kasi pag bumili po kayo ng isang pirasong coco lumber, magkano po isa? Nasa 100 ang isa, nasa 150 ang isa, may 75, may 80. So, kung ilang piraso po yung magagamit. So, kung bago, mahal. So, kung sasaluhin nyo po, pwede pa naman yan. Ayan, medyo marami-rami rin po yan. Bali, kami na lang po yung maghahakot. Bukan natin. Hello po, magandang hapon. Andito po ako ngayon sa Phase 6 Lumina. Ayan po. So, bali, medyo nagkakaroon lang po tayo ng delay gawa ng halos nagkakasabay-sabay po kasi yung mga projects namin. Pero, nagkakaroon naman po tayo ng paunti-unting improvements. Ayan po. So, bali, na-install na rin po ni Ray yung ating mga convenient outlet. Ayan po siya. Bali, ang brand niya po is Royo. Royo po yan. Tapos, ano pa ba? Dito rin po sa kabilang side, yung existing po ni Lumina, pinalitan na rin po namin yan ng bago kasi medyo hindi na rin po kaaya-ayang tingnan dahil medyo matagal nang natenga, kinapitan na siya ng alikabok, ayan. So, ayun nga po, nagkakaroon lang tayo ng konting delay. Pero, yun nga po, ang sinasabi ko is, konti-konti na rin po namin nabubuo yung unit. So, nakita ko naman po yung mga retouching dito. Ipapaulit ko na lang po. Picturean ko na lang para isisend ko sa aking pintor. Ayan. Ayan po siya. Same lang po dito sa kabilang room. Nalagyan na rin po ni Ray ng outlet. Dito rin po, ayan. So, majority ng gagawin natin dito sa taas is linis na lang po siya. Ayan.
So doon nga po pala sa makakita ng aking vlog, pasensya na po kayo, marami po kasi nag-i-inquire outside Luminatansa. Luminatansa lang po yung kinikater namin. Gawa, nandito pa lang po sa Lumina, sobrang dami po namin naka-line up. Ayun po. So ayan nga po, pasensya na at hindi po kami makakapag-cater outside Luminatansa kasi dito pa lang po sobrang dami na. Tapos yung mga workers ko po is taga dito lang din. So bali yung ina-assemble po ni Ray sa baba is yung pendant light ni ma'am dito. So yun na naman yung kulang dito. Gusto na rin namin makompleto na kasi ang dami na rin po naghihintay na matapos na rin tong unit ni ma'am. Then bali linis-linis na lang. Linis, retouch, ayan wala na akong boses. Linis, retouch, tapos po install ng mga accessories. Yung mga nga po, mga ilaw-ilaw dito, mga puro alikabok na, yan, PVC, puro alikabok na. So, linis-linis na lang po. Yung mga takip po ng cabinet, na-retouch na rin po nila yan, i-install na lang siya ulit. Pati rin po yung ating console, napinturahan na ulit. So, linis-linis na lang. Ikakabit na lang po yung ating mga accessories. Ilaw. Pupunta daw si ma'am sa row house kasi may dala siya na tiles na 120 pieces. Ayan. Puntahan nyo na lang muna. Mag-PM siya sa akin pag andyan na. So, bali, i-install na po ni Ray yung ating pa-pendant light dito sa ating stair. Ayan. Ito yung may box. Basket. Oh, wala na sa kapal yun, nakabukas na. Buksan mo rin yung sa kabila. Buksan mo rin yung sa kabila. Buksan mo din yung sa may ano. O, diba? Ang galing sa may ito. Ano, nakalabas na siya sa plastic. Nakalabas na siya sa plastic. Ganda, no? Wala pang ilaw din sa may ano. Napalabas ng plastic? Oo, napalabas. Ba't pinabas? Si Ma'am naglabas nun. Pinakita lang niya. Sabi niya, Ma'am, ito na yung kulang, oh. Hindi yung kasabay nun? Doon? Yung sa harap? Hindi. Hindi ko lang nga yung isa.
Kasi sa ilalim daanan na ayan. Siguro pala dumihan. Kasya na ba yung pintura dyan? Kasya na. Meron pa? Sige lang. Pag ano naman yan, pag okay na, eh, check ko na lang tapos touch na lang. Mama, go what? Go what? Yeah. Mama, what? Ganda. Ayan. Tita! Ay!